Mayroong 60 pangkat etniko ang ating bansa. Samahan niyo ako sa pagtalakay sa buhay ng isa sa mga kapatid natin na bibilang dito. Ito po si Jessalyn Nadia. Tara at pasukin natin ang mundo ng mga Ibaloy. Ang kahirapan ay madalas na maririnig natin na isa sa hinaing ng bawat Pilipino. Mahirap sa pera, mahirap sa buhay, mahirap sa lahat, mahirap talaga. Kung minsan, ito ang nagiging dahilan kung bakit ang tao ay patuloy na naghahanap ng lugar na kanyang kapitbahayan. 12% ng populasyon ng ating bansa ay kabilang sa tinatawag natin na ethnic groups. Ang Ibaloy ay nabibilang sa isa sa ethnic groups na Igorot. Sa lalawigan ng Benguet sila namumuhay. Ngunit dahil sa kahirapan, humanap ng lugar na maaari nilang tirhan. Sa pagkukumbinsi ng ilan sa mga kilala, sila ay napadpad sa lugar na ito, ang Pinggan. Mayroon kaming amain na nagsabing pumunta roon, maluwang yung lupain at maaari niyong itaniman ng kahit na ano. Maluwang ang burol doon, pero walang tubig. Ibaloy ang dialektong ginagamit nila. Ayon sa mga matatanda, may dalawang bersyon kung bakit tinawag itong Pinggan. Una, dahil ang lugar daw na ito ay hugis plato o hugis mangkok. Pangalawa, ang mga hukbalahap ay mayroong hinahanap na isang golden plate o mamahaling plato sa lugar na ito. Noong araw, may hukbalahap sila. Itong lugar na ito, naging Pinggan. Kasi, hinahanap daw nila yung talagang binaon na Pinggan, pero hindi makita. Kaya, ang sabi ay Pinggan na ito. May parang plato dyan sa bukid na yan. At kung pupunta ka, may makikita kang parang hugis plato. Kaya pinangalanan Pinggan. Ito ang karaniwang kasuotan ng mga babaeng Ibaloy, bahag naman sa kalalakihan. Tahanan ng mga Ibaloy ay masasabi nating kakaiba. Malimit ito ay may hagdanan at diyari sa kahoy. Kakaiba rin ito dahil bawat bahay ay makikita mo ang buto ng hayop na nakasabit sa kanilang tahanan. Ganito ang karaniwang tahanan ng mga Ibaloy at sa tabi ko si Nanay Tanday. Sinapanatili nila rito ang kayamanan ng kalikasan, pagsasaka at pagtatanim ang pangunahing hanap buhay ng 53 taong naninirahan rito. Alam natin lahat na ang kanyaw ang kilalang tradisyon ng mga Igorot. Yung kanyaw kasi, big celebration is a community celebration. Kung halimbawa, successful yung tao, progressive siya, o kaya successful na siya sa buhay, nakaligtas siya sa sakit, nakaligtas siya sa isang aksidente. Kailangan mag-offer siya. It's a Thanksgiving celebration. Yun yung kanyaw. May mga religious groups talaga na ang parating na sinasabi yan ay hindi sang-ayon sa Biblia o kaya yan ay barbaric na kaugalian. Pero kung pag-aaralan mo talaga, it's a prayer sa Diyos nila, sa kabunian. Pahinga sila, tatayo silang gano'n. Paiinumin naman sila ngayon. Nasa tray, may coke, may kape, tapos may yung alak talagang nabibili. It's your choice naman kung ano yung gusto mong tikman doon. Ang punong ito ay saksi sa pagbabagong hinahangad ng mga Ibaloy. Siyempre sila naman ang iba na yung terms na yun. Kaya yung pag-iba ng social values. Yung value of kung anong tingin nila sa way. Masyado na rin sila umano sa yung system of economy. Tapos siyempre expose na rin sila sa internet, sa computer, sa kung ano-ano na hindi na nila nakikita yung relevance yung social function ng mga ritual sa buhay nila. Kasi nandito na sila sa patag, especially lupaw.
hindi pa sila civilized that time. Hindi sila nakapasok sa simbahan. Kaya parang sinusunod pa rin nila yung old na tradition. Talagang para nawawala na dahil na rin sa relihiyon. Mayroon ng kanyaw talaga noon pa man. Pero ngayon ay nawawala na. Ngunit sa mata ng kabataang Ibaloy, wala na silang masyadong alam tungkol sa kanilang tradisyon at kung ano nga ba ang pagiging isang Ibaloy. Ala na talaga kaming alam. Para sa aming kabataang Ibaloy, wala na kaming talagang alam tungkol dyan. Para sa amin, parang Ilocano na lang. Ito nga ba'y magkaligid sa kulturang iningatan sa loob ng mahabang panahon? May mga paniniwala man tayo na taliwas sa paniniwala ng iba. May mga bagay man tayong ginagawa na hindi ginagawa ng ating kapwa. May mga paniniwala man tayo na taliwas sa paniniwala ng iba. May mga bagay man tayong ginagawa na hindi ginagawa ng ating kapwa. Ano man ang ating tradisyon na sinusunod, anong pangkat man tayo kabilang, sa mata ng Diyos tayo ay pantay-pantay. Ako po si Jessa Lunada para sa Crack the Dead and Nueva Ecija Documentary.